Hello mga kapatid, magandang hapon sa inyo. Alas 12:19 ng hapon. Ngayon po ay April 19, 2025, Black Saturday, Sabado. Sabado de Gloria ang tawag namin dyan sa Manila. Opo. Sa itong particular na araw na ito. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. We'd like to thank the Lord sa opportunity na binigay sa atin ng Lord sa oras na ito na tayo ay nag-meet. Medyo alanganing oras pero okay lang. Nag-aagaw yung panahon natin. Medyo umiinit ng konti pero sakto lang po yung init. Sa mga oras na ito medyo makulimlim dito sa aming lugar. Alright, tayo magsisimula mga kapatid sa ating broadcast in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Special po sa ating mga kaparian, sa ating mga bishops all over the country. Magandang umaga o tanghali sa ating Pope Francis at sa lahat ng mga cardinals dyan sa Vatican. Magandang tanghali po hapon sa inyo. Black Saturday tayo, mga kapatid. Ibig sabihin ay tuloy pa rin to kahapon, no? Itong Semana Santa natin, Friday, namatay ang Panginoon sa pag-alaala lang, no? Hindi ho kada taon namamatay ang ating Panginoong Jesus. Ito ay pagbabalik tanaw lang na yung araw na yon kahapon, siya ay naipako sa krus. Itong araw na ito ng Sabado, siya ay literal na namatay. Okay? Siya po ay literal na namatay. Basa tayo ng ilang talata rito sa Mateo 27. Talatang 57. Nang magtatakip silim, isang mayamang lalaki na taga Arimathea ang dumating. Siya ay si Jose na isa ring tagasunod ni Jesus. Pumunta ho siya kay Pilato at tiningi ang bangkay ni Jesus at iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya kinuha po ni Jose ang bangkay at binalot ng malinis na telang linen. Inilagay niya ito sa bagong libingang hinukay sa gilid ng burol na ipinagawa niya para sana sa sarili. Pagkatapos, pinagulong niya ang isang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan at saka siya umalis. Si Maria na taga Magdala at isa pang Maria ay naroong nakaupo sa harap ng libingan. Na kinabukasan, araw ng pamamahinga, pumunta ang mga namamahalang pari at mga pariseo kay Pilato. Sinabi nila, natatandaan po namin na noong buhay pa ang mapagpanggap na iyon. Sinabi niya na mabubuhay daw siyang muli pagkatapos ng 3 araw. Kaya mabuti sigurong pabantayan po ninyo ang kanyang libingan sa mga susunod na araw. Dahil baka nakawin ng mga tagasunod niya ang kanyang bangkay at ipabalitang nabuhay siya. Kapag nangyari ito, mas magiging masahol pa ang pandarayang ito kaysa noong una. Sumagot si Pilato sa kanila, may mga gwardya kayo. Kayo na ang magpabantay ayon sa nalalaman nyo. Kaya pumunta sila sa libingan at tinataka nila ang bato na nakatakip sa libingan upang malaman nila kung may nagbukas at nag-iwan sila roon ng ilang mga bantay. Evelyn Solis, magandang tanghali, magandang hapon. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, ayon sa kasaysayan, ayon po sa salita ng Diyos, si Kristo, si Jesus, ang ibig sabihin ng Jesus, Savior, tagapagligtas. Siya po ay nag-suffered. Siya po ay literal na pinatay. Kahapon, Biyernes. Okay? Nagbabalik tanaw lang ho tayo. Ulitin ko sa inyo, bilang Katoliko, hindi ho tayo naniniwala na taon-taon namamatay ang Panginoong Yesus. Ito ay isang paggugunita. Commemoration sa wikang Banyaga. Naniniwala si Brad Calix na mahalaga to para sa atin. Ito yung panahon, itong Sabado na ito, Sabado de Gloria,
ay ito'y panahon ng pananahimik para sa ating mga Katoliko. Umiiwas tayo sa mga pagkain hindi muna dapat kainin. Tayo ay nakikiisa sa paghihirap ng Panginoong Hesus. Itong araw na to ng Sabado, siya po ay nakalibing. Kaya ang sabi ng mga Katoliko ay patay daw ang Diyos. Mga kapatid, gusto ko linawin sa inyo, kasaysayan na po. Hindi po taon-taon namamatay ang Panginoong Hesus. Ito'y pagbabalik tanaw. Ako tatanong niya personally, sang-ayon ba tayo doon sa reenactment na pagpapapako ng ilang mga debotong Katoliko sa Panginoong Hesus na ginagaya nila up to the point na nagpapapako po sila doon sa krus? Ako personally, hindi ako sang-ayon doon. Kasi malaki insulto ho yun para sa Diyos. Okay? Tinapos niya na eh. Bakit mo kailangan kopyahin pa yon? Even yung pagpalo sa likod hindi po yan nire-recommenda ng simbahan eh. Hindi ho ba? Ano ito? Parang isang palabas lang na kada mahal na araw, ganito. Pero kinabukasan, babalik sa bisyo yung mga Katoliko involved dyan. Ako personally, hindi ako sang-ayon doon. Pero ang pinasinasang-ayon ni Brad Calix ay yung idea na ito yung panahon, itong Lenten season, Semana Santa, ito yung mga panahon na dapat tayo magnilay, mag-reflect tayo. Sabado, papansin nyo, wala masyado lumalabas simula pa kahapon. Sarado yung mga malls na kilala, di ba? Bilang pakikiisa, bilang simpatya. Mahalaga sa atin to bilang Katoliko. Tandaan nyo na itong panahon ng pagninilay, pananahimik sa bahay. That's why we refrain from going out, di ho ba? Instead, sa bahay lang tayo. Wala munang karaoke, wala munang mga libangan, okay? Kasi nga ito yung mga panahon na kailangan natin manahimik. Oo. Maski na si Bobby, ang sabi niya hindi raw siya sang-ayon doon sa padugo at papako. Opo. Kasi ako personally, nung pastor pa ako, insulto yan eh. Ba't kailangan kopyahin? Sabi ko nga, kung gusto nilang kopyahin, talagang kailangan mamatay sila. Hindi ho taon-taon. Yung actor na yon ay taon-taon nandun. Bakit kailangan mo pang anuhan ng alkohol yan? Kung gustong kopyahin, kailangan mamatay yung tao mismo doon. Di ba? Pero hindi panggagaya na wala sa lugar. Yun po yung aking dyan. Yung aking take dyan, mga kapatid. Na going back doon sa akin sinasabi, napaka-importante ho itong panahon na ito. Dito may binanggit na ilang mga personalidad dito sa Matthew 27 na talaga pong hiniling yung katawan ng ating Panginoon. Isang mayamang lalaki na taga-Arimatea na Jose ang pangalan. At sa ibang bahagi ng gospel ay si Nicodemus ay naging katuwang niya sa pag-aayos po, pagpapalibing sa ating Panginoon. Nakita rin natin kung saan siya inilibing at nakita rin natin na may mga babae na tumulong ho sa preparasyon sa katawan ng ating Panginoon. Mga Maria ang pangalan po doon sa talatang 66. At nagpalagay pa ho ng gwardya at meron nga pong kaisipan na mali ang mga tao noon. Sabi niya kay Pilato nila, pabantayan nyo, baka nakawin yung bangkay at palabas ng mga alagad ng Panginoon na nabuhay na magmuli ang ipinako. Sabi ni Pilato, kayo na trabaho nyo niyan, palagay na kayo ng gwardya dyan para makasigurado tayo dyan. Pero ang kumalat nga ho na balita di ho ba? Ninakaw daw ng mga disciple yung body. Ayun po pinaniniwalaan po nila. At bukas nga po yung pinaka-highlights nung itong pinaka-Semana Santa natin. Lahat yun importante mula doon sa pananalangin sa Getsemani ng Panginoon, yung papel ni Judas Iscariot, mahalagang papel din yon. Yung pagtatatwa sa kanya ni Simon Peter na 3 beses, ang pagtilaok ng manok, ang pagharap niya sa mga politicians, di ba? Kay Caiphas, kay Pilato, na nagsabi mismo si Pilato, wala akong makitang krimen sa taong ito. Hindi ba? At yung mga tao na nagsasabi, Barabas, Barabas. At anong gagawin natin dito kay Jesus na sinasabi niyong hari ng mga Hudyo? Sabi ng mga tao, crucify him,
crucify Him. Yung pag-flag nila kay Jesus, yung pagpapahirap nila sa Panginoon. Yung The Passion of the Christ, di ba? Ni Mel Gibson. Na kita mo ron, talagang hindi mo maipinta o ilarawan yung sakripisyo na ating Panginoong Yesus, yung kanyang pain na dinanas. Halos hindi mo makilala yung kanyang itsura dahil sa kanyang tinamo na pagpapasakit. At yung 7 wika na binitawan ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Ay kumpleto po lahat yung eksena. Mga kapatid, tandaan nyo, hindi lang yung passion ang importante. Hindi lang yung pagpapapako ng Panginoon voluntarily doon sa krus. Hindi lang yung 7 wika na kanyang binanggit yung importante doon, kundi ang pinaka-highlights ng lahat ay yung bukas, yung resurrection, ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, kasabay nito ay may mga pamahiin ang mga Katoliko. Nakakalungkot, ano? Pamahiin to simula pa ho kahapon, Biyernes Santo, at ngayon. At meron pong 10 top 10 na ayon sa mga kumakalat na mga fake news na pinaniniwalaan ng maraming Katoliko. Bawal daw yung pagwawalis sa gabi, simula pa yung kagabi, Biyernes Santo. Kasi daw ho, yung mamalasin yung tahanan na magwawalis po sa gabi. Sweeping at night is not allowed. Opo. Ano pa ho yung mga pinaniniwalaan po, mga superstitious belief? Kapag ka ho nasugatan daw ho kayo, dahil lumabas kayo, lalo na ngayong Sabado, Black Saturday, naka-black si Brad Calix ngayon. Patagal daw ho gagaling ang sugat pag na-aksidente ho kayo. Kagabi, naayon sa balita dito sa Alangilan, nagpuprosesyon yung mga kapatiran natin dyan. Meron pong nangyaring hindi inaasahan. Okay? Biyernes Santo ng gabi, kagabi sa Alangilan, may aksidente na ayon sa balita 3 yung namatay at may mga nasugatan. Nung nakausap po yung nakabangga na mga Indian national pala yun, ayon sa balita po, hindi naman daw sila nakainom. May bigla lang daw sumulpot na tricycle at dun ho nagsimula yung pagkakaroon ng aksidente. Mga kapatid, aksidente yun Hindi pwedeng isisi doon sa nagpuprosesyon, naglalakad. Hindi ho Naglalakad ho yun Nasa tamang linya, ika nga. Aksidente po yun. Pinahintulot ba ng Diyos yung aksidente? Of course not. Alam ba ng Lord yung mangyayari? Yes. Natuwa ba ang Diyos doon sa 3 mga namatay ayon sa balita? Hindi ho. Yung mga Katoliko lang naman ho na hindi masyadong matatag yung pananampalataya ay maraming mga negatibong pananaw tungkol sa nangyari kagabi. Dahil nga ho sa paniniwala nila na mali. Yung mga superstitious belief at marami niyang Katoliko sa Pilipinas na kasama dyan sa ganyang mga may maling pinangahawakan. Matagal daw ho gagaling kapag ka masusugatan ka, just in case. Yung sobrang ingay po ay dinidiscourage ho sa mga panahon na ito. Mapapansin nyo sa community nyo, di ba? Wala masyadong karaoke, tahimik Opo. Ano pa ho yung ating mga pagka maliligo daw ho kayo, kahapon pa to, dapat naligo ng mas maaga kung maliligo, sabi nila. Ano naman ang kinalaman doon sa maliligo ka ng lampas 3:00 ng hapon? Pamahiin na po yan Hindi po tayo dapat sumandal sa ganyan kasi walang turo sa simbahan na dapat mangyari ho ito. Inaalipin po kayo ng mga maling paniniwala. Hindi yan ang turo ng simbahan that taking a bath after 3 p.m. is not allowed. Hello?
Saan mo nakuha yan, iho? Iha, saan mo nakuha ang turo na yan? Mukhang hindi ka talaga nagbabasa ng salita ng Diyos, marahil. At hindi ka dumaan sa proseso ng katekismo. At yung mga balitang daladala mo, sinauna pa yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapalitan. Nagpapahalata na hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, kapatid. At ang sabi pa nila na ang presensya daw ho ng evil spirit sa mga panahon na ito ng Lenten season ay mas malakas during Holy Week. Evil spirits' presence are stronger during Holy Week. Sino nagsabi sa'yo na mas malakas yung puwersa ng kalaban pag Holy Week? Diyan nga sila kabadong-kabado kasi nga pagbabalik tanaw ng mga seryosong Katoliko sa Pilipinas, nagbabalik tanaw tayo sa kasaysayan na minsan 2,000 years ago nangyari ho ang bagay na ito. Ang sabi nila, kapag ka tumingin ka raw doon sa salamin, pagkalipas ng 3:00 ng hapon, hindi raw maganda yon. That's why ang mga Katoliko na hindi masyadong lumalago sa pagkakilala sa Panginoon, mga Katolikong pasimba-simba kapag ka-trip lang nila, mga Katoliko na nominal, nandito sila sa paniniwala na ito na ang sabi nila, pamahiin nila, kapag ka tumingin ka daw sa salamin, after ng 3 p.m., kahapon pa yan hanggang ngayon, hindi raw maganda. Oho, may tinatawag pa nga sila dyan, the Bloody Mary. Mga nakakatakot na makikita mong posibleng makita dun sa salamin. Mga kapatid, naniniwala tayo kung sakasakali man na may ganyan, hindi na ho, evil spirit po talaga yan. Di ba, may nakikita kang video na isang tao na, di ba, tapos sa kabila, iba yung itsura sa itsura niya. Di ba? Pero hindi ho tayo nagpapaniwala basta-basta na kapag ka tumingin ka sa salamin, iba makikita mo. Kaya ho, kailangan pantakpan yung salamin hanggang sa araw na to, na Sabado. Hindi pwedeng tumingin sa salamin. Lalo na yung mga salamin na life size. Meron ba kanya sa bahay? Yung mga salamin na minanan nyo pa sa kaninu-ninuan ninyo? May ganyan ba kayong salamin? Kaya pala tinatakpan mo yung mga salamin sa bahay ninyo kasi natatakot ka baka iba makita mo dyan. Sarili mo lang makikita mo dyan, kaibigan. Ano mga pinagsasabi nyo? Di ho ba? Yan ho ang napapala ng mga Katoliko na hindi masyadong aral. Mga Katoliko na pasimba-simba lang pagka-trip nila. Mga Katoliko na hindi naman talaga tunay na Katoliko. Mga nagpapanggap lang na Katoliko. Ano pa sinasabi natin? Yung mga palaspas, di ba? Ilalagay mo yan dun sa door, pantaboy ng spirit, ng bad spirit. Mga kapatid, ano ba paniniwala mo dyan? May power ba yung palaspas? Ang power natin from within. Mga kapatid, wala dun sa palaspas. Mga kapatid. Ano pa ho ang mga napapagkamalan ho natin na sinasabi nila bawal daw ho na mag-ayos ng bahay o lilipat kayo ng bahay kapag ka ganitong Lenten season. Hindi raw po pwede. Magkakaroon daw po ng bad luck. Okay. Mga kapatid, at ang matindi ho rito, antayin mo daw, di ba, bukas muling pagkabuhay. Pag umulan daw, maligo ka doon. Kasi mayroon daw yung special na properties yung ulan na pwede kang gumaling doon sa iyong karamdaman. Mga kapatid, wala kang mabasa niyan sa Biblia. Wala kang mabasa niyan sa Catechism of the Catholic Church. Sa mga bagay na nababanggit po ng ating mga kaibigang Katoliko. Nakakalungkot yan kung isa ka sa mga biktima niyan. Opo, hindi po siya maganda, mga kapatid. Now, going back doon sa sakripisyo ng Panginoon sa cross,
ang compendium ng Catholic Church ay may binabanggit. Pag sinabing compendium, ito yung mas pinaikli, ito yung parang question and answer ng Catechism of the Catholic Church. Kaya nga compendium. Ang forma nito ay sa patanong at sa pagsagot. Meron hong tanong dito sa 122, ang sabi ron, what are the results of the sacrifice of Christ on the cross? Makikita mo yan sa Catechism of the Catholic Church sa number 613 hanggang 617 at doon sa 622 hanggang 623. Ang sabi po sa compendium, ang sagot dito sa tanong na ito na what are the result? Ano ba resulta? Yung sakripisyo ni Kristo doon sa krus. Ang sagot, Jesus freely offered His life. Malaya niya ho na inialok, ibinigay ang kanyang buhay as an expiatory sacrifice. Ginawa niya ho yan para ho doon sa tinatawag na reparation for our sins with the full obedience of His love unto death. Tayo, disobedient tayo, pero si Jesus, di ba, perfect yung kanyang obedience doon sa Father, yung kanyang pagmamahal na humantong sa kanyang kamatayan. Now, this love, ang sabi ng compendium, this love to the end, yung pagmamahal na ito hanggang sa dulo of the Son of God, reconciled all of humanity with the Father. Ano yung ginawa? Ano yung epekto ng sakripisyo ng Panginoon sa krus? Pinagkasundo niya ang sangkatauhan, ang humanity, doon sa kanyang Ama. Etong Paschal sacrifice of Christ, therefore, redeems humanity, kabuuan. Hindi ho namatay si Kristo para sa iilan, katulad nung dating pinaniniwalaan ni Brad Calix na namatay lang daw si Kristo para sa iilan. Paniwala ho ng mga Calvinist, na ang kamatayan lang daw ni Kristo ay para sa iilan. Hindi ho, namatay si Kristo para sa lahat. Yung epekto ng kamatayan ni Kristo ay for all. Pag sinabing for all, hindi ho few. Pag all, meaning lahat. Mga kapatid, the Paschal sacrifice of Christ therefore redeems humanity in a way that is unique, kakaiba, perfect, at definitive. And it opens up for them communion with God. Nagbukas ito para sa humanity na magkaroon ng isang pakikipag-isa na kasama ho ang Diyos. Now, doon po sa tanong naman sa 124, ang sabing ganon, in what condition was the body of Christ while it lay in the tomb? Ano ba ang kalalagayan ng katawan ni Kristo? Tandaan nyo, naniniwala tayo bilang mga Katoliko na si Kristo ay literal na namatay. Hindi po siya hinimatay, siya po ay literal na namatay, nalagutan ng hininga. Di ba sa kanyang huling sinabi, hindi po yung it is finished kundi sabi niya, Father, I commend to you my spirit. At siya po ay nawala ng hininga. Siya po ay namatay. Ang tanong sa 124 sa compendium, in what condition was the body of Christ while it lay in the tomb? Makikita mo yan doon sa ating Catechism of the Catholic Church, doon sa page 624 hanggang 630. Na ano ba ang kondisyon? Ang sagot natin dyan bilang Katoliko, sa mga Protestante at mga Evangelical, Christ underwent a real death. Yung nangyari sa Panginoon na paghihirap, kanyang pagkapako sa cross ay tunay na nangyari.
Hindi ho yung kwentong barbero. Totoo na nangyari po yun. Christ underwent a real, tunay na kamatayan in a true burial. Siya po ay namatay, siya po ay tunay na inilibing. Hindi ba't si Simon kasama si Nicodemus, hiniling nila kay Pilato yung body ng ating Panginoon? Hindi na nga ho binali ang tuhod eh. Di ho ba, mga kapatid? However, the power of God preserved His body from corruption. Jesus Christ descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. Hindi ba't nabanggit natin kanina sa opening prayer natin na the Apostles' Creed, mga kapatid? Di ba? Ang sabi doon, He was crucified, died, and was buried. He descended into hell. Mga kapatid, ano ho ba yung hell na binabanggit dyan, mga kapatid? Yan yung tanong sa compendium number 125. What is the hell into which Jesus descended? Ano ba itong hell na ito? Ito ba yung hell na alam ng mga Protestante at mga Evangelical? Mga kapatid, ang hell na ito ay kakaiba doon sa hell na alam natin na kung saan napupunta ang mga damned. Doon ho napupunta ang mga righteous at mga evil who died before Christ. With His soul united to His divine person, Jesus went down to the just. Nagpunta ang Panginoon para doon sa mga matutuwid in hell na siyang nag-aantay sa kanilang manunubos, sa kanilang Redeemer. So they could enter at last into the vision of God. When He had conquered by His death both dead and the devil, who was the power of death, ang sabi sa Hebrews 2 verse 14. Pinakawalan niya po, mga kapatid. Pinakawalan niya yung mga righteous at binuksan ng Panginoon Diyos ang isang gate na kung saan ay doon sila pwedeng pumunta. Hindi po yan yung hell na binabanggit ng mga Protestante na lugar na kung saan na napupunta yung mga walang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Natatandaan nyo, ang doktrina ng Katoliko ay ibang-iba sa Protestante at mga Evangelical. Kaya nga sabi ni Brad Calix, kung magtatanong kayo, particular sa doktrina, hindi kayo magtatanong sa pastor. Hindi kayo magtatanong sa mga Protestante. Hindi kayo kailangan magtanong sa mga Evangelical. Magtanong kayo sa pare nyo. Sapagkat yung pare, alam niya ang isasagot sa inyo. Magtanong kayo sa mga CFD. Magtanong kayo doon sa mga layman na nakapag-aral ng theology. Na alam ang Catechism of the Catholic Church. Alam ang compendium. Kasi meron tayong magisтерyo, mga kapatid. Tatandaan nyo yung tripod natin. Naniniwala tayo first and foremost sa sacred scripture. Hindi po tayo scripture alone. Meron tayong sacred scripture, pangalawa sacred tradition. At pagdating naman ho sa interpretasyon ng Biblia, ng sitas, hindi natin kailangan magkaroon ng private interpretations na katulad ng different denominations ng Protestante at mga Evangelicals na nagkakagulo sila sa maraming interpretations sa isang partikular na passage or text o isang pericope. Magkakaiba yung paliwanag. Sa Katoliko, isa lang. Hindi magulo. Isang interpretasyon at yung interpretasyon na yan ay tapos na matagal ng panahon. May mga mahuhusay tayong Bible scholars and theologians. Mga papa natin, mga kardinal na nagsunog ng kilay, inaral na po nila yan sa original languages, tapos na yung interpretasyon.
Kaya ho maingat ho tayo mga kapatid sa mga pag-i-interpret natin ng salita ho ng Panginoon Diyos. So sa madaling salita, ano ngayon to, Brad Calix? What for itong Sabado de Gloria na to? Ano pwede nating madampot dito? Mga kapatid, ito yung panahon bilang Katoliko na pananahimik natin. Para saan? Tuloy pa rin yung ating reflection katulad kahapon, Biyernes Santo, di ba? That's why meron tayong abstinence. May mga hindi muna tayo dapat kainin. Once a year lang naman yan eh. Yung kabuuan ng Lenten season, di ba? Kada Biyernes medyo may fasting tayo at abstinence. Bahagi yun ng ating disiplina bilang Katoliko. Oo. Kasi inaalala natin to eh. Commemoration ito eh. Sa matinding sakripisyo ng Panginoon Diyos. Seryoso to eh. Sagrado to para sa atin. Once a year lang naman to. Di ba? Bakit hindi mo bigyang pansin ito, kapatid? Si Brad Calix nga bago lang dito sa Katoliko eh. Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo kahapon, marami tayong na-miss na mga hindi nagawa. Marami tayong na-miss dahil sa ating sitwasyon. And Lord willing, next year, magagawa na po natin yan. Yung mga bisita iglesia, yung mga Station of the Cross. Mukhang isa lang nagawa ni Brad Calix eh. Yung makadalo tayo sa misa na para sa mga pare. Opo, yun lang ho nagawa natin eh. Pero alam naman ni Lord yung aking puso na magampanan bilang isang Katoliko na magawa rin yung ibang mga bagay. Although hindi natin ikinatutuwa ang nangyari kagabi sa Alangilan na nagkaroon ng aksidente na kung saan 3 taong patay ayon sa balita. At ang nakadali ho sa kanila ay mga Indian national ayon sa balita. Yun po'y aksidente, mga kapatid, at hindi naman ho natin kagustuhan yung bagay po na yun. At tayo po'y nananalangin na sana nga ho ang pag-iingat ng Panginoon Diyos sa atin ay naandon. Opo. Napansin nyo yung title ko dyan. Jesus R.I.P. Mga kapatid, hindi ho taon-taon namamatay si Jesus. Hindi ho. Ito ho'y pagbabalik tanaw natin bilang Katoliko. Na minsan ayon sa kasaysayan, may ganitong pangyayari. At napakasagrado sa atin itong Semana Santa na ito. Hindi ito panahon para magbakasyon. Ito'y panahon ng pagninilay. Panahon ng pananahimik. Yung reflection. Kaya nga, maganda ho sana kung nagawa nyo binasa nyo yung account sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yung paano ho yung pangyayari bago siya napako sa krus. Ano ba mga nangyari? Di ba? Nagsimula yun sa kanyang pananalangin sa Getsemani, di ho ba? Tapos yung eksenang pumasok si Judas Iscariot. Pero before that, may Last Supper pa nga po sila, di ba? Yung sequence na yon. Hanggang sa pinakasukdulan talaga kahapon, di ba? Pinahirapan ng Panginoon Diyos hanggang ipako po siya sa krus. At ngayon, Sabado, nakahimlay siya. Siya'y literal na namatay. Hindi ho taon-taon namamatay si Jesus, mga kapatid. Mali pong kaisipan yan. Ito'y isang commemoration. Pag-alaala nating mga Katoliko sa sinapit ng ating tagapagligtas. Seryoso ito Hindi ito laro. Ito'y seryosong reflection on our part. Anong pwede nating makuha rito, mga kapatid? May panahon ng pananahimik. Pananahimik sa mga regular nating ginagawa. Ano yung pinagkakaabalahan mo? Negosyo, pamilya, kaibigan, sports. Itong Semana Santa, panahon ito ng personal reflection. As an individual,
as a family, as a community. Mga kapatid, makikita mo pa rito na seryoso ang Panginoon sa kanyang naging role na ginawa. Ang bottom line nito, mga kapatid, yung pagmamahal eh. Bakit nagawa ito ni Jesus? Nananahimik siya sa langit na kasama ang God the Father. Bakit pumayag siya na siya yung magkakatawang tao? Diyos na nagkatawang tao na isisilang ni Virgin Mary. Mabubuhay ng normal bilang tao. Di ba sabi natin si Jesus ay God-man, divine person si Jesus. Ikalawang miyembro ng Godhead si Jesus Christ. Siya yung Savior. Siya yung tagapagligtas. The coming King. Haharap po tayo sa Kanya. Pero ano ang nagtulak sa Kanya para gawin niya ito? Ano yung bottom line? Mga kapatid, love. Nagpasimula ito sa God the Father. Diba ang sabi ng John 3:16, for God, meaning the Father, He loved the world. That's the reason why pinadala niya ang kanyang second person, si Jesus, na siyang tinatawag na the Word sa John 1:1. And He dwelt among us, John chapter 1 verse 14. Yung kanyang incarnation, yung kanyang pagkakatawang tao. Naging tao, Diyos na nagkatawang tao. Yung role ni Jesus cannot be compared sa ating mga accomplishments. Yung sufferings natin, hindi mo pwedeng ikumpara yan sa sufferings ni Jesus doon sa krus. Hindi pwedeng ikumpara. Kaya wala tayong karapatang magreklamo sa mga sufferings natin sa lupa. Kasi wala pa yan sa katiting ng paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, magpasalamat tayo sapagkat minsan ayon sa kasaysayan, ayon sa salita ng Diyos, isang Diyos na nagkatawang tao, ibinigay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, the great exchange na sabi ko kahapon. Imbis na tayo ang parusahan at mamatay, ipako sa krus because of our sin, inako ni Jesus yung kamatayang dapat na para sa atin. Wala tayong karapatang magreklamo sa sufferings natin sa lupa. Part na yan ng buhay natin bilang pakikiisa natin sa suffering ng Panginoong Yesus. At huwag tayong manalangin na alisin ng Diyos yung suffering na yan. Bagkus yung ating prayer should be, Lord, isustain niyo ako by your grace na habang ako'y dumadaan sa sufferings na ito, maging karamdaman man yan, negosyo, relasyon, at iba pa, ay magdidire-diretso ko hanggang sa dulo na ako'y mananatiling matatag, malakas sa biyaya ng Panginoon Diyos na matatawid nating sabay-sabay ang finish line. Na mamamatay tayo, na wala tayo doon na sana nasa state of grace tayo lahat. Yun ang gusto nating mangyari, mga kapatid. Sana nga po ito'y nakatulong yung ating reflection sa oras na ito. Time check alas 12:59, mag-aalauna na ho ng hapon. At maraming salamat po for joining sa ating broadcast. Ipagdasal po natin bukas. Mapapakinggan nyo si Brad Calix bukas kasama si Bro Christian Paul Gaylan sa DYRL sa isang radio station alas 6 ng umaga.
At pag-uusapan po namin ang patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. And probably yung broadcast ko bukas medyo maaga or baka late na lang ho. Kasi nga, nasa station po tayo. Live po kasi yun. So, I have to travel pa doon sa station. Mula rito sa Sumag, papunta ron sa downtown. Nandun ho yung DYRL. Pagdasal nyo kami ni Bro Garland, ang presidente ho ng CFD Bacolod, sa Diocese ng Bacolod. Tandem ho kami bukas. Wala muna si Bro JB Akma na siyang regular ho na humahawak ng broadcast. Pero baka dumating yung point na magiging regular na ho ako doon, no? Kasama ni Bro JB. Opo. At ipagdasal po natin. Alright. Salamat sa Panginoon dahil bagamat late tayo nag-start, natuloy ho tayo sa ating reflection. Adolfo Gabato Villacura, magandang hapon. Nasa Aloginsan, Cebu daw siya. Shout out sa kanyang mga anak, kay Adrian James, kay Alicia Jane, Alea Joyce, at saka yung sa kanyang asawa na kay Jonilyn. Magandang hapon po sa inyo, Villacura family. Rene Boy Kalimpong, magandang hapon bro. Regards sa buong pamilya. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless sa inyong trabaho po. Salamat sa inyong commitment sa Panginoon at sa inyong parokya dyan. At samanawa kayo ng Lord sa inyong work, ate ha. Apo, salamat. Maraming salamat, Emmanuel Casiano, for joining sa ating broadcast. God bless po. Kay Bro Pepito Barbon, dyan sa Granada. At regards po tayo sa ating presidente, kay Bro Dolosa. Kay Bro Kenneth Alvin Bustamante, ang mausay po nating correspondent at tagapagtanggol din ho ng pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat Bro Kenneth Alvin Bustamante. Hopefully magkaroon tayo ng time bro na masamahan mo ako sa broadcast minsan. Mary Jane Luzurata Perez. Hi bro, watching from Banga South, Cotabato. Yes. Nare-recognize ko po. Siya po yung may ano sa paningin. Opo, pero talaga nagsusumikap, makapakinig na salita ng Panginoon Diyos. Salamat kapatid na Mary Jane Luzurata Perez. God bless po. Sino pa naman nandito? Si Pastor Leonard Dano, magandang hapon sa buong pamilya. Bobby Taruk, maraming salamat for joining, Louie. Alam kong busy ka dyan sa inyong lugar. Salamat. Marisa Buyaw, salamat po. Joseph Anya Bieza, salamat po sa pag-join. God bless sa buong pamilya. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary. God bless kapatid sa work at sa iyong pamilya sa Pilipinas. Salamat po. Kay Tia Helen Ramos, magandang hapon Tia. God bless sa inyong buong pamilya. Mendoza Dani, salamat po sa pag-join. JM Amaro, maraming salamat. Samahan ka ng Lord sa inyong simbahan, sa iyong pastor. God bless. Ganon din kay Junior Coronel, maraming salamat bro. At kay Evelyn Solis. Samahan nawa tayo ng Panginoon Diyos. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa hapon na ito. Isang pagbabalik tanaw sa kamatayan ng Panginoong Yesus, matagal ng panahon. At ito'y isang commemoration lamang, itong Semana Santa, na mahalagang bahagi ng Katoliko. Tunay na namatay ang Panginoong Yesus, pero hindi po siya nanatili sa libingan. Siya po'y muling nabuhay at yan po ang mensahe sa araw ng bukas. Salamat sa mga kapatiran na nanatiling matatag kay Kristo at sa inyong salita.
Panalangin po namin yung mga kapatiran po, nung mga pamilyang nadisgrasya ho kagabi sa Alangilan. Kami nagdadasal po ng inyong kalooban doon sa mga namatay. Tulungan niyo po yung mga naiwan na ito'y magpalakas ang kanilang loob. Hindi nila kagustuhan yung nangyari kagabi. Isang aksidente na hindi inaasahan. Nananalangin po kami ng inyong panguna at kayo po sa kanila, magpalakas ng loob sa mga oras na ito. Naniniwala kami na may mga bagay-bagay na dumadaan sa aming buhay na hindi namin ine-expect. Pero ang maganda rito ay anuman ang sitwasyon na yon, ay kasama namin kayo. Pinagdadasal po namin ang preparasyon para sa araw ng bukas sa muling pagkabuhay, and we just pray na itong pinaka-highlights bukas, ang Resurrection Sunday, ay kasabay nito na mabubuhayan kami ng loob ang aming pananampalataya, pag-asa kay Kristo, na ang lahat ng mga sufferings namin on earth ay pansamantala, and we are looking forward doon sa glory later on. Maraming salamat po, Ama. Salamat po. Panalangin niyo kami, mahal na Birheng Maria, sa mga oras na ito. Salamat sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. We just pray for good health, lalo na sa aming Santo Papa kay Francis. Patuloy niyo po siyang ingatan sa lahat ng mga cardinals, sa Vatican, sa lahat ng mga archbishop, Monsignor, sa lahat ng mga kaparian, sa lahat ng mga diakono, at sa lahat ng mga layman, sa lahat ng mga religious orders sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Panalangin namin na magkaisa kami sa pananalangin, na habang naglalakbay kami sa mundo sa panahon na ito, ay kapit kamay kami na mayroong pag-asa, na hinaharap ang mga pagsubok na gamit ang biyaya at dasal ng bawat isa. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, supportan niyo si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan po lahat nakalagay yung ating reflections from Monday to Sunday. Wala muna tayong usapang Katolisismo pagkagabi. I-resume natin yan next week, Monday sa gabi po. Dire-diretso tayo. Bukas po ay pagdasal nyo yung ating broadcast sa DYRL, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Samanawa kami ng Panginoon Diyos sa aming preparasyon, at mamaya ho ay meron kaming pagkikita ni Bro Christian Paul Gailan para ho sa ilang magiging resulta nito sa aming broadcast bukas. Pakishare po yung ating video, mga kapatid. Maraming salamat for joining. God bless. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, at sa aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Special mention yung aking bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buzon. Magandang hapon, Bishop. At sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag, at yung dalawang kaparian pa na kasama niya na si Father Nobles at si Father Egay. Maraming salamat po. Gayon din sa lahat ng CFD dyan sa National at dito sa Diocese ng Bacolod. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.